Marami sa ating mga Pilipino na sa kagustuhang mapaganda ang pamumuhay ay halos puro trabaho ang pinagkakaabalahan, lalo na yung maraming kamag-anak na tinutulungan. Pero kapag nasosobrahan na tayo sa pagtatrabaho at pag-aalala sa buhay, minsan ay kinakailangan din nating huminto at magpahinga. Marapat lamang na pahalagahan din natin ang ating kalusugan. Kapag gusto nating kalimutan ang mga problema sa trabaho at sa ating mga buhay, isang epektibong paraan ay ang pamamasyal at pagbabakasyon sa isang lugar na hindi pa natin napupuntahan. Nasubukan mo na bang mamasyal sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan? Noong teenager pa ako o noong kakarampot pa ang sweldo ko, ang ginagawa ko noon ay sumasama ako sa mga mababait na kaibigan o kasamahan sa trabaho sa probinsya nila upang makapamasyal. Siyempre, hati-hati sa gastos. Salamat sa mababait na kababayang Pinoy. Hindi ako naging dayuhan sa sariling bayan sa Pilipinas. Ang sarap sa pakiramdam kapag swerte tayo sa pamilya at sa mga kaibigan, hindi ba? Kaya sa biri na ito, ay mag-relax muna tayo. Tayo nang mamasyal sa Skien, Denmark. Ang Skien ang pinakadulo sa norte o hilagang bahagi ng bansang Denmark. Madaming turista ang namamasyal doon dahil nga siguro pinakadulo na ito ng bansa at dahil sa ito ay isang probinsya na malayo sa ingay ng syudad. Kaya kalimutan muna natin ang ating mga problema at tayo nang mamasyal sa Skien. Planado na ang bakasyon na ito ng maraming buwan, kaya dito muna ako nag-intay sa lounge area ng Copenhagen sa main station. Pina-follow up ko na lang ang biyahe ko through the SB app o sa mga TV screen sa stasyon para malaman ko kung padating na yung train na sasakyan ko. Okay naman ang serbisyo sa first class. May libreng wifi, may unlimited na libreng tubig, kape, o tsaa, at may almusal at merienda na siniserve yung train stewardess sa mga pasahero. Pwede ka pumili kung ano ang gusto mong almusal o merienda. Sabihan mo lang sa stewardess ng train. Hindi ko na kinunan ng picture sa loob kasi madaming maaabalang pasahero na mag-uuwian sa mga probinsya nila. 6 na oras ang biyahe. Lumipat na lang ako ng train noong nasa Aalborg na ako. Naandoon kasi ang connecting train na papuntang Skien. Maganda rin ang train nila dito. At lalo na, pwede ka rin magsama o magsakay ng alagang mong hayop o pet sa loob. Sa wakas, nakarating na rin kami sa aming destinasyon, sa Skien. Noong naiakyat ko na ang mga bagahe ko, ay sinuri ko agad ang kwarto, lalo na at may balcony ang pinareserve ko. Okay naman yung kama at mga unan, malambot. Okay na din maski hindi smart TV yung nasa kwarto. Wala din silang minibar at wala ring skin lotion sa banyo. Pero pwede kang magdala ng pet na aso sa loob. Hiwalay ang building namin sa main na kung saan naandoon ang reception, cafe bar, at mga restaurants nila. Pero katabi ng building namin ang fitness gym, spa, swimming pool, at outdoor lounge. Maganda ang interior decoration ng lobby ng hotel, pati na rin ang kanilang bar, cafe, at restaurants. Maganda din ang mga hallways nila. May outdoor lounge din sila
kung sa labas ninyo gustong kumain o magpahinga. May malawak na parking area sa iba't ibang panig ng hotel. At kung gusto mong umarkila ng bisikleta para mag-nature trip o mag-exercise lang, available naman ang mga ito sa labas ng hotel. Kapag ang gusto naman ninyo ay maglakad-lakad, natural at tahimik na kalikasan ang nag-aabang para sa lahat ng gustong mamasyal. Tahimik, payapa, at malinis ang paligid. Okay ito sa mga gustong patahimikin ang mga pag-iisip mula sa labis na pag-aalala. Pagdating naman sa pagkain, ay madaming pagpipilian. Available ang continental breakfast, hot meals, and specialized dietary meals. Pagkatapos ko mag-almusal ay pinasyalan ko ang banda na kung saan ay naandoon ang spa, jacuzzi at swimming pool. Mukhang malamig. Maulan kasi at mahamog ang panahon. Katulad ng ibang mga turista, minabuti ko rin na bisitahin ang museum nila na kilala sa mga obra maestrang pintang larawan. Pwede namang mag-record ng pictures, kaya eto, isishare ko ang ilan sa inyo. Pinasyalan ko din ang baybayin ng Grenen na siyang pinakadulo ng bansang Denmark sa bandang Hilaga. Dito ay nagsasalubong ang mga alon ng dalawang magkaibang karagatan na kung tawagin ay Kattegat at Skagerrak. Pagdating naman sa pagkain, sa tanghalian at hapunan ay maganda at masarap ang pagkakaayos at pagkakahanda nito. May seafood, burgers, fish and greens, French fries at steaks. At syempre, hindi din mawawala ang iba't ibang klase ng desserts. At dahil sa mga bagong naranasan ko, sa isang bagong lugar na hindi ko pa napupuntahan, ay talaga namang pansamantalang nalimutan ko ang mga alalahanin ko sa trabaho at sa buhay. Napahinga ng lubos ang aking isip at katawan. Sa ngayon ay nakabalik na ulit ako sa aking dating pamumuhay. Ikaw, kailan ka magbabakasyon?